umalis po sa kanilang upuan at makipagkamayan po sa ating mga ka-churchmates this morning. Sige po, tayo po ay magsitayo, magsilabas at magkamustahan. Sige po.
morning, church, let us continue to give back. Dahil grabe yun ang daan itong linggo, pero grabe rin yung pagmamahal at pinamahal sa atin ng Panginoon. So this morning, let's continue to give praises sa Panginoon na kahit sa anumang panahon, lagi nandyan, never nagkulang. Iparamdam natin sa Kanya kung gaano tayo ka-thankful. Dahil, sabi nga, kung saan mayroong dalawang taong nagkakatipon para sa Panginoon, ay nandun siya. And I am very sure right now in this very church that Christ, that the Holy Spirit is in the midst of us dahil hindi lang tayo dalawa. Amen? And right now, we'll give back the best praise and worship to the Lord God Almighty. Ikaw ang
ligaya at kahanga-hanga sa ating panghasin. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Langis ng libo, ang nakakatulad at nakakawangis. Sa ulo at balbas nitong si ang Aron, kapag ipinahid, umaabos ito't nababasa pati ang suot na ganit. Katulad din nila'y hamog sa umaga sa bundok ng Hermon, hamog na dumilig sa dakong maburol na bundok ng Sion. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh ang pangakong buhay na mananatili. Awitin natin ang Standing on the Promise. Ay manalangin. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Binigyan mo kami ng panibagong buhay at lakas. Salamat po, Panginoon, sa nagdaang bagyo. Muli mo kami ipinangon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay nakarating sa iyong bahay sa Bakan. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo sa lahat ng trabaho sa buong isang linggong ito. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang manguna sa oras na ito at padaluyin mo ang Santong Espiritu sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami mapagtagumpayan ang lahat ng mga problemang dumarating sa bawat sampahayan. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa na makaraos sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Tulungan mo, Panginoon, ang lahat ng may karamdaman. Salamat, Panginoon, sa may mga sakit na ibinangon mo upang makadalo sa iyong pananampawan. Tulungan mo kami na mapagtagumpayan ang lahat na ito. Patawarin mo kami sa kasalanan na iisip, sa salita at nagawang hindi kalugod-lugod sa iyong harapan. Tubunganin dalangin na may pagpapasalamat sa tayong pangalan ni Jesus na aming manapagligtas. Amen. Puso
paglabas ni Jose sa kanyang mga kapatid sa Sino. Sa lakas ng kanyang tiyak, narinig siya ng mga Egyptyo. Kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit na sila at patuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na pinagbili ninyo sa Egypto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom, 5 taon pa ang darating at walang aanigin sa mga bukirin. Pinaguna ang pilihan ng Diyos upang hindi kayo walang kain-kain. Kaya hindi kayo kundi ng Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, tagasiwa ng kanyang sambahayan, at tagamahala ng buong Egypto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinapamahalang ng Diyos sa buong Egypto. Sabihin ninyo pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Gosen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Doon mapangangalagaan ko kayo, 5 taon pa ang tagutom at hindi ko gustong makita ang sino man sa inyo na naghihirap. Pinakita ninyo ngayon, ikaw ay hindi ako talaga sa Jose. Balita ninyo sa aking mga alay ko kapangyarihan dito sa Egypto. At kwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Iiyak na niyaka si Benjamin. At hindi na umiiyak ni Himakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang sa isang hinahagan ng ibang kapatid. Panahon po tayo ng pagkakas. Tayo'y manalangin, aming Ama at aming Diyos na mga kapangyarihan sa lahat.
Manarito ang aming mga munting handog. Nawa Panginoon ay patuloy itong magamit sa iyong iglesia. At lahat nawa Panginoon ang patuloy na nagkakaloy may mas higit na pagpapala ang kanilang makamtan sa kanilang mga buhay. Ito Panginoon, nasama namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Pakinggan natin ang awit ng mga pagkakas.
Mga bata, pikitan ng ating mga mata, tayo mag-pray. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa oras ito. Dinla mo ang mga bata nito sa iyong tahanan, sa tulong ng kanilang mga magulang. Ama, napakasaya namin dahil nakita namin ang mga susunod sa amin pagdating ng panahon. Ama, Panginoon, ay patuloy mo silang halagahan sa bawat araw, patuloy mo silang sigahan ng malusog na pangatawan at ng karunungan at mula sa iyo. Ama, kaming mga nakakatanda sa iglesia ay kapulutan nila ng magandang halimbawa upang kanilang sundan. At dalangin namin, Panginoon, na sa tulong ng kanilang mga magulang ay magiging mga mabuting mga anak mo sila. Palain mo po sila at nawa ay makamit nila ang magandang buhay sa inaharap. Katulong mo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay lahat ay saglit na tubig para po sa pagbasa naman sa mga sulat ni Mateo, Kabanata 15, 21 hanggang 28. Ang pananalig ng isang Kananea. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananea na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasabihan ng demonyo at labis na pinapahirapan ito. Ngunit sumagot si Jesus, lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalasin nga po ninyo siya, napakaingay niya, at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel, lamang ako isinugo. Ngunit sumagot sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagmamakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalagnag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, Gina, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon din gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen.
Pakinggan natin ang mensaheng dadalhin natin. Maraming nasaksihan, maraming natalunan, na walang kasagutan. Ngayon pa man alam natin, ang Diyos ang may hawak, ang siyang may akda ng lahat. Kaya ako ay aawit, magbibigay papuri, patuloy na titiwala sa bawat sandali. Ako ay aawit, magbibigay papuri, paulit-ulit na sasabihin ang iyong dakilang pag-ibig. Kahit di maintindihan, kamahalan mo'y saktan. O Diyos, hanggang sa huli, ako'y aawit pa rin. Marami ang nagbago, maraming naglaho, maraming pagsasayos kahit di natin gusto. Gayon pa man alam natin, ang Diyos ay may plano at hindi ito magbibigo. Kaya tayo ay tumawid, magbibigay papuri, pangako niya'y hawakan sa bawat sandali. Ako ay aawit at aawit, magbibigay papuri, paulit-ulit na sasabihin ang iyong dakilang pag-ibig. Kahit di maintindihan, kamahalan mo'y saktan. O Diyos, hanggang sa huli, ako ay aawit pa rin. Ako ay aawit at aawit, magbibigay papuri, paulit-ulit na sasabihin ang iyong dakilang pag-ibig. Kahit di maintindihan, kamahalan mo'y saktan. O Diyos, hanggang sa huli, ako ay aawit pa rin. O Diyos, hanggang sa huli, ako ay aawit pa rin. Salamat po. Parang kulang yung palakpak nyo sa dami nyo ngayon. Salamat po. Hindi ako sabi, kahit di maintindihan, naawit pa rin sila. Intindihin nyo na lang po ba? Sorry. Pasensya na po kayo. Yan po yung isang sabi ng Espiritu na hindi balis-balis sa akin. Pambubuli. Ako kasi talaga yun.
Kahit ang araw pa ay bulero po, tsaka, ewan ko ba, elementary hanggang high school ay palapit po ako. Yun ang talagang, ewan ko ba, bakit ang ngayon, dala-dala ko pa rin, ano po. Kaya yun na po, ang sarap doon ay umaawit sila sa Panginoon. Amen? Diyan pa, salamat kay Habagat. Dahil last Sunday ay alam naman natin yung sitwasyon. Pero ngayon ay jump up po tayo. Palapakan natin ang Panginoon mga kapatid. At alam natin na hindi lang tayo, bagamat sa ngayon parang nakahang tayo, pending lahat ng ating mga katanungan, bakit nangyayari ito. At kung meron mang mas mabigat, mas critical, mas severe, ay walang iba yung ating pagbasa ngayong araw na ito, Sunday. 16, almost 2 Sundays na lang po ang nalalapit at titira at tayo ay lilipat na ulit sa panibagong buwan ng malapit na pong dumungaw alam niyo naman po yan kung sino yung dudungaw na yan. Kilala na natin. At ituloy linggo na ito, itong nakaraang linggo ng let's say 9, August 9, at doon sa naging takbo ng ating weekdays ng pag-aaral natin, yung 40 days prayer natin, ay hindi pa rin mawawala ang iba't ibang mga konteksto at paksa na nais na iparating sa ating lahat. At nung August 9 ay kinalaman siyempre tungkol sa paglakad ni Pedro sa ibabaw ng tubig. Sino ba rito paglakad na sa tubig? Wala pa. Nakapaglangoy sa swimming pool, meron. Pero hindi natin alam o wala pa tayo nabalitaan kung sino mang tao ang nakapaglakad na sa ibabaw ng tubig. No. At alam natin na sa kabila hindi natin kung papa-impress lang si Apostle Peter. Gusto niyang lumapit kay Jesus, pupunta kinaroroonan ni Jesus. Pero dahil nakakita siya ng malalaking alon at malalakas na hangin, halos talagang binabayo yung kanilang bangka. Sa oras, ganap na alas 3 kasi nasa 4th watch po sila eh. 6 na yugto ng oras ang mga Hudyo natin, ang Israel, nasa ika-4 na yugto sila ng oras, 3 to 6 ng oras po yun, ng madaling araw. At bagamat sinubukan ni Pedro na patunayan na kaya niyang maglakad sa ibabaw ng tubig. Nakapaglakad naman siya, halos kalahating mga ilang dipa lang po yun. Kapalagan natin mga 10 dipa. Pero ang layo ng dagat, sa kalamitan ng dagat, mula doon sa Pampang, sa seashore, ay halos 7 milya ang layo. Kaya talagang pagod na pagod tayo minsan gano'n sa buhay. Minsan parang naisip natin makakarating pa ba tayo sa Pampang para makapagpahinga yung ating isip, yung ating puso, yung ating damdamin. At iyan ang karugtong mga kapatid ng ating pagbasa ngayon tungkol sa isang dakilang pananampalataya ng isang Cananeo, ng isang Canaanites. Kapatid, bakit nga ba tinawag siyang Cananeo? Isang outsider, isang Gentile woman, kung saan ang Canaan ay isa na sa mga apo ni Ham. Hindi yung pork ham, chicken ham. Kundi si Ham ay isa sa pangalawang anak ni Noah. Kasama po sa pangalang Egypt. Ang Ehipto ay nagpasimula sa mga anak o panganay na anak ni Ham, na anak ni Noah. Ay akala po natin, basta lamang sila sumulpot na isang bansa. Kung dito ay isa sa mga angkan o anak at apo ni Noah. Kaya
gano'n na lamang ang parang hindi malapit na ugnayan ng mga Hudyo sa mga Canaanites, sapagkat tinatawag sila ay nabibilang doon sa tinatawag natin temple prostitution. Sa pag-aaral po natin ng mga Canaanites, si Astarte, si Baal, nabibilang sila doon, kaya talagang ayaw na ayaw dumidikit ng mga Hudyo sa mga Canaanites, sa mga Gentile women, sa mga taga-outsider. Pero ang tanong, sa kabila ng lahat ng paglilibot ni Jesus, para bang nakakasawa na din? Kasi doon lagi sa paligid Galilea, sa dagat, pupunta ng Capernaum, pupunta ng Sidon, Tiro at Sidon, na kung saan ang Tiro at Sidon ay isa din sa mga apo ni Noah. Isa sa mga talagang nagsagawa ng tinatawag nilang prostitution temple o temple prostitution. Bakit sila tinawag ng temple prostitution? Nagsasagawa sila ito na kung merong isang nangangasiwa sa kanila, kailangan nilang makipagniin. Parang yung kasalukuyang issue natin ngayon, na isang manggagawa na sa isang tawagin ay Pastor Ibulok. Pastor, alam niyo na kung sino. Diba? At ang sabi, ayon sa mga bali-balita ay nagkakaroon siya ng mga kaugnayan dito sa kanyang mga na-recruit na mga girls, kababaihan. At hindi naman talaga Pilipino, kundi yun ang itong mga foreign na mga members niya. At dumadaan sa kanya. Sana nga po ay mga ano lamang yun, mga haka-haka lamang. Pero dahil may mga ilang patunay na nangyayari, parang nangyayari din mga kapatid sa ating panahon ngayon. Pero ang isang kahanga-hanga ay isang babaeng Cananea na bagamat sila taga-outsider, meron siyang isang anak na sabi doon ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan ito. Dahil iba-iba ang naging practices o pananambahan nila o pagsamba, ay nagkaroon, hindi siya literal mga kapatid na may pumasok na masamang dahil sa kanilang paniniwala, iba't ibang paniniwala. Nandiyan si Astarte, nandiyan si Baal, iba-iba. Kaya ang naging karakter at personalidad ng isang anak ng Cananea para sa isang nanay, ang kanyang pananaw, ang kanyang pag-aaral at evaluasyon, ang kanyang anak ay sinasapian ng demonyo. Pinasukan siya, ang araw po, ganun din ako eh. Pero ngayon po, mukhang malinis na, mukha lang sinasapian din ako ng iba't ibang ugali. Talagang ugali ko po, palapintas. Mukha ko ba akong palapintas? Pag talagang panguilong mo, sasabihin ko, ano talagang panguilong mo? Talagang mataba ka, sasabihin ko talaga. Ganun po yung masamang ugali ko noon. Yung masamang espiritong dumadaloy sa pagkatao ko noon. Hindi yung literal na espiritu para nakakita kayong madilim na parang hangin na parang apoy na pumasok. Hindi po yun ang ibig sabihin. Binibigyan agad natin na parang bang espiritu pumasok. Pero ito'y maaaring naging daluyan ng isang kultura ng mga Syro-Phoenician sa panahon nila, yung mga tinatawag ng ancient enemies ng ating mga ninuno, ng ating mga ama, ng ating Panginoon Kristo. Nasa paraan ng kanilang kultura. Mga maling kultura na kung saan nag-aalay sila ng mga babies sa kanilang worship. Yung mga babies, pagtungtong po ng 8 days. Sa panahon nila, pagtungtong ng 8 araw, katulad ng ating Panginoon Kristo, pagtungtong ng ika-8 araw ay sinisircumcise na po yung mga batang lalaki. Pero ngayon, iba na po. Nung ako ay circumcise, ay grade 5 po ako nung circumcise eh. Kaya talagang pati yung dahon ng bayabas ay nanguya ko, nakain ko sa tato.
Halos gabong buyo yung lumalabas sa takot sa nervyos. Pinapakain sa akin yung dahon ng bayabas. Nakain. Inuwa mo! Inuwa mo! Wala akong mainuwa. Nakain ko sa takot. Pero 8 days, after 8 days, yun ang kanilang inihahandog. At popular na popular ang mga taga-Syro-Phoenicia. Kasama dito ang mga taga-Canaanites. Ganun pa man ay nagkaroon ng pagkakataon si Jesus na parang bigla-bigla siyang kumambyo. Hindi lamang siya nandoon sa isang primero o nandoon sa palipaligid lang. Kailangan na niyang lumabas. Kailangan niyang puntahan ng mga tao ito. Hindi dahil para suplado. Sa pagkasabi dito ngunit hindi suplado si Jesus. Ang sabi ko, parang medyo suplado sa personal si Jesus. Hindi siya sumagot. At kahit nalungapit sa kanya isang babaeng Cananeo, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin, sapagkat ang aking anak na babae ay sinasabihan ng demonyo. Talagang para sa anak, gagawin niya lahat. Diba? Ang tanong doon, kung wala bang karamdaman, walang malubhang sakit yung kanyang anak, lalapit ba sa Jesus? Tayo ba mga kapatid, kung wala tayong mabigat na karamdaman, lalapit pa tayo sa Diyos, maaalala ba natin siya? Isa lang ang sagot doon, tama-tama, tumpa. Hindi tayo lalapit. Kapag meron tayong mabigat na problema, malubhang karamdaman, saka lamang tayo lalapit sa Kanya. Ang tanong doon, makatuwiran bang tanungin natin sa panahon niya? Kung wala bang mabigat na problema yung isang babaeng Canaanite, isang Syro-Phoenician, kasi magkaiba sila ng pananaw Si Mateo, ang tawag niya isang Canaanite, isang babaeng Hebrew, isang babaeng Tagalog. At si Marcos naman ang tawag niya Syro-Phoenician, na tumutukoy sa kanyang kultura, sa paraan ng kanilang pamumuhay. Kahit pagsabahin natin, hindi naman mahalaga yun. Ang pinag-uusapan dito, lumapit ang isang babaeng ito, nagmamakaawa, have mercy on me. Tumatawag siya sa isang messianic title, sa isang Jesus na pinahirang. Sapagkat alam ni Jesus yung kanyang pinanggalingan, isa siya sa mga anak ni Abraham, apo ni Noah. Kahit nag-ihipto pa siya, kahit na siya isang taga-Kainaan, na apo mismo ni Noah. Ibig sabihin lamang, kumambyo na siya. Kailangan na niyang lumabas doon sa kanyang lungga, na kahit ang mga Hudyo, kahit ang mga spiritual leaders, ang mga religious leaders, ay hindi naniniwala sa kanya. Napakasaklap nun. Biro mo sarili mong kasambahay, hindi naniniwala sa'yo. Kahit ang mga religious leaders ay pilit siyang ipinagtatabuyan sapagkat ipinagmamalaki nilang kami mga inapo, mga anak ni Abraham, kaya wala kang karapatan magsalita sa amin sapagkat naniniwala kami sa Torah, sa limang aklat ng rolyo na aming pinanghahawakan, pinangangalagaan. Ganyan po masyadong entitled ito mga religious leaders na ito. Pinagmamalaki nila, sila ay mga inapo, mga apo, mga anak ni Abraham. Pero ang isang issue dito ay kung talaga bang walang problema yung kanyang anak, lalapit pa siya kay Jesus. Parang yung nakakarang witness na 40 days natin, di ba? Bakit nga ba si Zaccheo na isang publikano, na isang tax collector, nakagawa siya ng paraan? Gumawa siya ng paraan. Kahit na akyatin niya isang puno ng sikomoro na matinik, actually talagang matinik po yun, mahahaba ang tinik. Nasa 2 pulgada ang tinik, ang haba ng tinik ng sikomoro. Pero hindi niya nakita yung tinik kasi ang nasa isip niya, ang nasa kokote niya, makita si Jesus.
Gumawa siya ng paraan. Anong paraan? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, sako-sako dahilan. Totoo naman, di ba? Ang dami natin dahilan. Ganun ang mga Pilipino. Naalala ko yung dalawang Indian national, pero napaka-fluent nila magsalita ng Tagalog. Siguro baka napanood nyo na yun. Nandun sila, paikot-ikot lang. Kung ano yung madaanan nila, minsan nangangalakal, minsan naman nagbibisikleta isang pamilya na may mga dala-dala kung ano ng mga gamit, batya, tabo, at nagpapamigay sila, ang dami-daming pagkain, Jollibee, soft drinks, tapos meron pang cash na pinamimigay. Sabi niya, tatay, kumain na po kayo. Pinipilit siya mag-Tagalog. Ito po ang pera po, sa inyo po ito. Ang daming pera, sana, ma-check po nito para may karagdagan sa ating baby. So, ngunit, pagamat sa kabila ng ating paglapit, sana totoo. Pero kung nakita ni Jesus, pumapit sa bukid. Mula sa primera, naging sekundar, lumabas na siya eh. Kasi talaga, wala, tayo rin dito. Pag may kailangan kayo, saka kayo pupunta sa akin. Sinubukan ngayon ni Jesus, yung pananampalataya ng isang Kananeo, labas doon sa mga Hudyos, doon sa mga outsiders. Ayaw talaga nila yun. Parang, ewan ko, bakit kano na lang yung parang allergic sa mga taga-Kananeo, itong mga Hudyo rin. Napaka-entitled talaga mga kapatid. Pero sa kabila ng lahat ng kanilang mga manahin, sa kabila ng kanilang pagiging entitled, ay hindi pa rin nakapasa sa pamantayan ng pananampalataya at paglilingkod na tulad ng isang Kananeo na talagang para sa isang nanay, gagawin niyo talaga ang lahat para sa inyong mga anak. Tama? Mga nanay po gano'n. O ano ba yung, paano nyo ba na-experience mga kapatid? Ang mga nanay talaga natin hanggang may mabibigay sa inyo, sasabihin sa okay ka ba nanay? Okay na, ako na. Ayos na, meron ka wala. Meron. Di ba gano'n? Kaya siguro hindi ka taka-taka na talagang pag Mother's Day, talagang dyan talagang mas marami, mapaka. Kahit saan magpunta, baliw lang. Pulang-pulo ang kailan pag Mother's Day para sa kanila. Di ba? Sapagkat gano'n na lang ang pagmamakawa ng isang babaeng Kananeo. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamakawa, hindi sumagot si Jesus. Hindi sumagot si Jesus. Parang iniisip ng babae, suplado sa personal si Jesus. Hindi ko bibo. Baka tinitigil na sa tinignan. Hindi ko bisa parang tawag tayo ng tawag. Parang ang Diyos napakatahimik. Parang hindi yan talaga narinig yung ating mga sinasabi. Pero siya talagang nagmamakawa, talagang nakita siguro ni Jesus. Nabasa niya yung bigat sa kanyang damdamin para sa kanyang anak. At sa kabila nun, imbis na tulungan ng mga alagad, ang sabi ng mga alagad, lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin nga po ninyo, siya napakaingay nga at sunod sa atin. Kung minsan, inisip ko talaga itong mga alagad ito. Ano pa rin pakainin pa rin Talagang musmus pa rin. Tawag namin doon sa seminaryo, sa hayop na mangmang, kasi masakit na ba kung tawagin mangmang, musmus pa rin. Mahirap naman sabihin ang usahan natin, mga musmus at mga ignorante pa rin itong mga alagad na ito. Sasabihin mo, inutusan, pinawag mo pang Jesus, utusan mo pala. Paalisin nga po ninyo siya at napakaingay at sunod sa atin. Na ang inaasahan na ni Jesus ay sila yung magiging daan para mapalapit o mas mapadali na makausap o magsilbing tulay o daan. Magsilbing, tawag sa, parang, pag meron kang nilalakad, kailangan ng backup. Diba? Hindi po ganun ang nangyari, kundi parang nakadagdag pa na
nakadagdag pa sa bigat ng nararanasan ng kalooban ng isang babaeng Cananea. Paalisin nga po niyo siya. Napakahirap kong gano'n mga kapatid. Ano? Hindi po ba? Napakaswerte natin dahil ngayon po, pag tayo ay may pag meron tayong ganitong sitwasyon, ako po'y naranasan din, lumalapit ko sa mga governors, congressmen. Nandun po ako nakikipag-nalala, paso ka. Hindi na ako dumadang sa mga GLG, dahil alam nila, paso lumalapit. Bibigyan ka cash, bibilangin sa harap mo. 10,000, 20,000, paso, pagpaga mo. Isang bagsakan lang. Hindi pa uso yung mga GLG, hindi pa masyado namin yung mga G, ano ba tawag sa GL yung guarantee letter, di ba? Pero dito ay yung kanyang pananampalataya, dakilang pananampalataya. Ano? Ibig na mapadali yung kanyang paglapit, kumisan itong mga alagang nagiging hadlang at balaki pa, parang humaharang para mapabilis. Mapadali ang lahat na ang babaeng Cananeo ay mapagbigyan ng ating Panginoon Kristo. Ano? Paalisin nga po ninyo siya, napakaingay. Bisa pa nararanasan natin yung parang tayo ay sinasaway. Napakaingay. Napakasakit sa atin noon. Na mismong kapwa mo naglilingkod, kapwa mga mananampalataya, na imbis na sila yung maging daan para lalong dumaan ng problema, sila yung nagpapabigat. Sila yung parang kakikisuran pa. Talaga naman kakikisuran yung mga sasabihin mo naman. Sasabihin nyo, napakaigay pa, paalisin nga po niyo siya. Ba't mo naman sasabihin niya? Inutusan mo pa si Jesus. Napakagaling mo naman. Hindi mo ba? Tinawag mo pang Jesus. Inutusan mo si Jesus. Ito ba, inutusan. Paalisin nga po niyo siya. At napakaingay. At ang inaasahan ni Jesus, mga kapatid, sumagot si Jesus. Pagkamat parang nasunsulan siya. Para yan ang nagatungan si Jesus. Ano? Sa mga naligaw, sabi niya, paalisin nga po ninyo siya, sumagot si Jesus, sa mga naligaw na tupa ng sambahayan ng Israel, lamang ako isinugo. Sumagot na si Jesus. Kanina, hindi siya sumasagot eh. Parang nasunsulan. Nagatungan ng mga alaga. Hindi po ganun ang ibig sabihin. Talaga namang ipinakita ni Jesus, hindi katulad ng nasa loob ng Israel, ng mga Hudyo mismo, masyadong entitled, masyadong ipinagmamalaking sila ay dati ng ganito, dati ng matagal sila naglilingkod dito. Kamusta ba kung dati ka na naglilingkod? Kumusta yun? Dati na sila. Mga old members nito. Pero bakit ang sinasabi doon sa John 6:6? Ano sinasabi ng Juan 6:66? Tumalikod ang mga tao sa kanya at tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad. O kayo, gusto niyo rin magtalikuran ako? Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na kayo ay mabusog, mabunda, at maibigay ang kagustuhan natin. Hanggang ngayon po, mga kapatid, tatanong po yun eh. Kami rin po mag-asawa. Nung ako ay nasa 30, 37 hanggang 40, gusto ko rin na magpayaman. Yung sinasabi sa Biblia, magpapayaman ako. Masyado pong itik eh. Nasa old age, papayaman ka. At marami din mga nasa pastoral ministry, ito, booking na. Hindi ko naman pangangalanan. Pero talaga namang, yun yung kanilang konsentrasyon. Umaalis, aaraw dito. Sabi ko kanina, sumasayaw-sayaw si Ate RJ. Talagang mukhang harisya na. Nasaan si Ate RJ? Mukhang harisya na. Masayaw-sayaw na. At sana, siyempre, hindi lang, kaya meron kayong pipiwan na talagang maglilingkod muna ng ilang taon. Na hindi naman umalis sa mga Japanese talaga, meron na sila sa iglesia. Hindi na sila naghanap ng ibang trabaho. Hindi na sila naghanap ng ibang pagkakakitaan. Talagang full-time. Hanggang doon na, katulad ni Ate Emily
Mateo Albania, ay nabutan na ng kamatayan, nandun pa rin eh. At kahit patay na siya, nagkakaloon pa rin at nagte-10% tithes pa rin doon sa Northfields United Methodist Church sa Kalumpit. Sa Bagbag, Kalumpit sa may tulay. Kahit patay na siya, kahit napatay, kahit kung buhay pa. Naghihinga doon na yun. Sabi lang, Len, Beverly, yung tithes ko pakibukod na agad nakakapagsalita ka. Pero itong huli-huli, wala na. Nakatawa sila. Nakatawa tayo, malay natin. Hindi natin alam, sana nga. Maayos-ayos tayo pag inabutan tayo ng kamatayan. Sabi ko, pag inabutan ako ng kamatayan, actually, nauuwi ako sa, yung dadalhin pa sa, may oxygen. Sabi ko, kung kukunin, oras-oras na. Pag inabutan, wala na masyado paligoy-ligoy pa. Kunin ako kukunin. Sabi natin, Merlin. Pag nauna siya, susunduin daw niya ako. Pwede bang mapila? Huwag ka na muna manundo. Huwag ka muna manundo. Pero pag nauna po ako, yun. Ikita natin mga kapatid, hindi naman ibig sabihin, walang dakilang pananampalatay sa Ate Emilia Albania. 71 lang. Pero talaga naman, higit na higit. Pwede mong haban, higit na higit. Punong-puno. Talaga naman, sobra-sobra pa ang paglilingkod dyan sa Gaisa. Wala sa ibang pinaglingkod ng unang isipan mag-abroad. Kung tutusin, may laman naman yung ulo niya. May laman yung ulo niya, talinaw. Pero bakit hindi niya inasam-asam? Gawing Panginoon yung US para doon nag-Japanesa. Para doon naglingkod. Hindi niya ginawang Panginoon yung mga nagsasabi, mga US ganito, tuta no. Alam niyo yung mga nagsasabi tuta, sila ngayon yung nasa US, doon nagtapos to. Ay, tigilin mo kami, mga ganun. Yung bang ayaw natin sa US. Marami sa atin sa amin ayaw sa US. Pero sila yung nandun. US citizen na, kaya US citizen na. Pasiklab lang pala yun, papasiklab lang. Ganun pa man mga kapatid ay, yun hindi na natiling parang nagbigay-bigay si Jesus sa pagmamakaawa ng isang babaeng Kananeo dahil sa iyong kanyang anak ay may malubhang karamdaman, inaalihan. Ibang klase na sa ito, inaalihan ng demonyo. Dito may katabi mo. Ano ba itsura niya? Mukha bang inaalihan niya? Ano yan? Mukha bang nasa katimuan niya? Ano ba? Pagka gulo-gulo ang buhok niya, mukha bang inaalihan niya? Kaya pagka nakita kayo mga asawa niyo, mag-supply naman kayo. Mag-supply kayo. Sabi ko ka na pag-isip mo, pwede ba? Naman, mamilipas na naman ako Pitas ka pag umali. Pag yan, harap medyo ayos-ayos na naman pag-lips. Kahit hindi ka pa natutupras, lipstick ng konti. Para maganda-ganda naman sa mata ko. Nahihilam ako at tumili. Nakakahilam. Sa amin lang yun. Pero talaga yun ang masamang espiritu pa rin sa amin. Palapitas ko talaga. Pero aayusin ko na yan. Dahil nasa ilang ko ako, aayusin ko na yan. Magiging maingat ako sa kakipintas sa inyo. Ano nga ba ang mga masasamang espiritong kumukubabaw sa salita ng mali, kumukubabaw sa iyo, kumukubabaw sa akin? Ano nga bang masasamang ugaling itinuturing natin parang masamang espiritong sumasapi sa atin? At isang katanungan din na, lalapit nga bang isang babae ito kung walang mabigat? Nakaramdam na tayo din? Pag marami tayo ngayon, ang dami natin ngayon, di ba? Talaga naman. Salamat kay Habagat. At sana po, linggo-linggo. Sana po, linggo-linggo ay puno tayo. Kayo naman, nag-iisip agad din. Sa di ko naman sinabi, sana po ay linggo-linggo may Habagat at binabaklas natin ang mga connection wireless nito. Salamat sa mga kabataan at bayad natin.
Sila ang nag-akyat. Sabi nila sa akin sa district, pinagtututukso na naman ako. Alam niyo naman, nakikipag-asaro din ako eh. Nagpunta ako ng inaon. Dinala ko pa ang baha ng kalumpit at ng hagunoy. Nag-aasara kami sa GC. Hindi ako patatawa. Mahilig din ako mamasaya. Mahilig din ako malukso. Kaya, sa ating pagmamakaawa, nakita ni Jesus yung kalagayan ng babaeng Kananeo. Yung kanyang pagmamakaawa. Kaya, sasabihin natin si Jesus, hindi lang siya pang-sports. Hindi lang siya pang-pamilya pa siya. Hindi lang siya pang-Hudyo. Kundi siya ay para sa lahat. Hindi lang siya para sa mga seniors. Hindi lang siya para sa mga PWDs. Hindi lang para sa ating mga normal mag-isip. Hindi lang para sa ating nasa normal na kondisyon ng buhay, kundi ang kanyang pagpapagaling ay para sa lahat. Amen? Amen? Huwag po natin isipin yun. Bagamat sinasabi ni Jesus, bigla siyang kumampyo, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sixta, seventa, eighta, ninta, sampo. Kumakami siya. Kumisa, nagpapagaling siya, hindi dahil mo sa baka naman kaya tayo, may hinihingi lang, may kailangan tayo. Pero yung babae talagang naunawaan niya. Naintindihan niya yung babae ito. Sana huwag tayo sa mga alagad na imbis na tulungan lumago, umakyat, katulad din sa Peo, tayo pa ang nagiging katipisuran, katulad ng mga mangmang na mga alagad na ito. May pagkamangmang talaga. Yung mga alagad, may pagkamuspus pa sa kanilang pananampalataya. At hindi tayo maging daan, dahilan para maging katipisuran ng ating kapwa-kapatiran. Ngunit lumapit sa kanya ang babae at lumuhod, ito at nagmamakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Bagamat hindi pa masaya si Jesus na hindi siya sumagot. Sabi dito, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Kasi yung mga hintay, yung mga outsider, at tuloy po sa kanila talaga mga aso. Mga aso po ang tingin sa kanila. Yung po bang hindi natin kasama dito, isa tinitingnan natin sila parang aso, mali tayo. Pagka mas mababang nasi ng buhay nila, ito lang ang kinakain nila. Ano? Kapag ang kinakain nila ay mga dilata, corned beef, meatloaf, galing sa barangay. Sila ba'y mga aso na kapag kumakain ka ng ham? Ano pa? Lahat ng masasarap na pagkain. Hindi ka na aso. At kapag ang kinakain mo ay mas mababa o ordinary pagkain, kangkong, okra, sardinas na may itlog na pula, bigay natin lalay. Itinuturing pa natin ang mga tao ito na tulad ng isang aso? Sinusubukan ni Jesus. Hindi pa rin sa masaya. Pero ang sagot ng babae, Panginoon, totoo po, ngunit ang aso man ay kumakain din ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanyang amo. Amen? Ito mo sa matalino yung babae. Alagay ko isa ito sa mga apo ni Kapunan. Mahusay sumagot sa trial impeachment. Mahusay sumagot. Na kahit ang mga katulad nilang itinuturing na mga aso ay marunong din kumain o kumakain din ng mga mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang amo. Ibig sabihin naman po talaga, ang Diyos ay ano po, sa huli sabi doon, kapag talagang taos sa puso yung ating panalangin, malambot din pala ang puso ng Jesus nito. Malambot din ang kanyang puso para hindi niya mapakinggan ang ating hinihiling sa kanya.
Amen? Okay. At kahit na ganito lamang ang pagtingin ng puspos na alagad na ito, ipinakita pa rin ni Jesus na sa kabila ng mga taong kanyang unang-unang napaglingkuran na walang kabungsugan, hinahanap lamang siya kapag may kailangan. Hinahanap lamang siya, may hinihingi lamang sa kanya kapag meron silang mahigpit na pangangailangan. Pero pinakita ng isang babaeng Kananeo na matagal nang kinasusuklaman ng mga Hudyo, yung po ang maganda ron, lumabas po din siya sa kanyang linya. Hindi na natili sa isa. Nasa loob lamang kundi kailangan ng lagpasan ang linya o ang dibisyon natin, mga Metodista. Nasa paligid lang po sila. Ikot-ikot tayo. Maaaring katabi nyo, tingin sa katabi mo, makaya. Makaya. Hindi mo sinasabihan, ha? Iba po yung sinasabihan. Maayos na ng buhok niya. Mukha naman kayo walang sakit. Mukhang nasa katiwa naman tayo lahat mga kapatid. Amen? Mukha naman pinagaling na kayo ni Jesus. Sige, may katabi mo, mukha na bang gumaling yan? Sa sakit na tipos? Mukhang gumaling na kayo mga kapatid. Salamat sa biyaya ng Diyos. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Amen? At ano yan? Isang dakilang pananampalataya ang ipinakita, ipinamalas ng babae. Huwag kayo nahihiya. Kasi po, hindi po ako makasama niya. Nahihiya po ako dyan. Kakaiba po siya. Damit ko po na nahihiya. Talagang minsan nakakarinig tayo. Ako naman, minsan pagpumansot talagang minsan nakakita ko ng pintas hindi na lang ang hinihiling kong maalis sa akin yung masamang espiritu yun. At nakita natin ang paglilingkod, dakilang pananampalataya na isang babaeng Kananeo na kung saan ay sana hindi tayo katulad ng mga alagad, mga kapatid. Tinataboy na. Parang naiiba sa paningin natin. Parang hindi sa welcome na pumasok dito. Parang bang ang gusto natin tayo na lamang. Sabi ko, kailangan natin lumabas. Tama naman. Ito po isang pamilya, isang iglesia pamilya, dalawang klase ng pamilya, di ba? Hindi po ganun ang gusto mangyari ng Diyos. Kailangan din natin lumabas sa linya, sa labas ng iglesia. Para may mga babaeng Kananeo din naman na makapasok sa teritoryo ng ating pagmimisyon. Yan po ang dakilang pananampalataya. Labas po tayo. Labas po tayo. Baka akala po ninyo katulad ng mga anak. Panginoon, palisin nyo ha? Hindi po iba po sa iba yung kalaksa namin. Sabi ng mga anak, inalayas na. Isip bata pa. Tingnan yung katabi mo. Tingnan yung katabi mo. Mukha bang isip bata yan? Hindi naman. Di ba? Opo. Kapatid ni Opa. Di ba naman? Patuloy pa rin tinuturuan ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay umiwas sa pagiging musmus ang pag-iisip. Ang katumbas ng pagiging musmus, mangmang. Nananatiling mangmang ang mga alagad at patuloy niyang tinagaan sa pagtuturo na hindi lamang sila maging entitled sa kanilang sarili. Metodista ako, okay na ako, professional na ako, baka mayroon pang ipinagagawa sa atin. Hindi po sapat lamang na nandito tayo sa isang magandang estado, kalagayan ng buhay, mga kapatid. Lumabas at lumabas si Jesus upang abutin ang mga babae Kananeo. Masagip, nangangailangan ang ating paglingkod. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.
kahit meron isang pader, may isang divisyon na kumaharang, pumipigil, pilit niyang inakyat ito, hinawi, mga pwede maging balakid o sagaran upang makalapit lamang sa iyo at humingi ng iyong awa, ng iyong habag, higit sa lahat ng kagalingan para sa kanyang anak babae. Tunay na ang mga magulang, ang mga nanay talaga namang pong gagawin niya lahat para sa kanilang mga anak. Ay madalas ay nakakalimutan nila ang kanilang mga sarili, napapabayaan ang kanilang mga sarili. Madalas nakikita namin parang nalolosyang sila sa pag-aasikaso, sa pag-iintindi, sa pagluluto, sa lahat, na parang muchacha na kanilang role sa bahay. Parang katulong na walang sweldo. Pero umiira yung pagiging nanay nila, tulad ng isang babaeng Kananea na hindi sa tumigil, nagmakaawa, nagpumilit, pilit na nangungulit. Kahit po ang mga musmus na alagad na ito, ang mga alagad na ito na mangmang, pilit siyang pinagtatabuyan. Pilit na inutusan ka pa. Inutusan ka pa para palayasin ang babae ito at palisin, sapagkat sigaw ng sigaw, nakaka-istorbo na po. Kanyang dinisan na kausapin kami na mga ganitong attitude ng mga alagad, na sa halip na sila ang maging daan para mapadali sila silbing tulay o daan, maging permiso nila na mas makalapit pa siya kay Jesus. Pero kabaligtaran ang inaasahan ni Jesus. Inutusan ka ba na palayasin ang babae ng Kananeo, paalisin sapagkat nakakagulo po. Nag-iiskandalo na sa inyong pagmimisyon. Bagamat hindi naman agad-agad ay umaksyon ka, na nakinig kang tahimik, hindi ka sumagot. Yun pala ay sinusuri mo na, binabasa. Naramdaman mo na sa kanyang puso ay talagang kailangan niya ang kagalingan sa kanyang anak na babae. Ganyan din ang aming mga panalangin gumisa, panalangin nagmamadali, panalangin parang hinahabol kasi bilis ng sasakyan ang aming panalangin. Yung bang matapos lang yung panalangin, okay na. Hindi namin madama yung aming panalangin parang umiiyak, nagmamakaawa, lumuluhod, sumisigaw. Hindi po isang panalangin 120 ang bilis na halos hindi namin maintindihan mga panalangin. At sa babae Kananeo, salamat po sapagkat ang iyong awa habang ay para sa lahat. Hindi lang po sa mga entitled na Hudyo, hindi lang po sa aming mga Metodista, kundi ang panalangin ay para sa ang kagalingan ay para sa lahat. Salamat po. Kailangan din natin magsuri. Bakit nga ba sa tagal ng aming panalangin, ipinagkaloob na nga ba ang kagalingan? Ibinigay na nga ba yung aming hinihingi? Ganyan din ang aming kasalanan, Panginoon. Madalas ay gusto mong umalis na. Pero nakikita ko ang sitwasyon, may dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nananatili. Nais namin magpatuloy kaya ng aming kabiyan ay nasa ganitong kalagayan. Isang tinig, isang parang karamdamang hindi maalis na isa amin ng tulad ni Pablo. Pero sabi mo nga, sapat ang iyong biyaya sa lahat ng pagkakataon. Hindi man parang naaalis ang mga bigat na ito, pero pinapagaan mo upang kaimsan ang mga bigat na nararamdaman namin sa buhay. Relasyon, physical man, kailangan namin laging maulit at magmakaawa sa iyo. Salamat po, dakilang Diyos. At kung meron kami nakikita ang ganitong sitwasyon, nawa po hindi kami matulad sa isang sa mga disipulong musmus na ito. Kapos ang isip, mangmang, dapat na makatulong pa sila
dapat din po ay makatulong din kami. Hindi po yung parang kami ang nagiging katikisuhan sa paglapit ng iba. Nagiging hadlan pa sa paglapit ng iba upang maging bahagi ng mga biyaya itong galing sa iyo. Maraming salamat po sa isang linggong lumipas. Alam namin ang nangyari sa aming panahon, sa aming mga kababayan. Malayo po sila sa amin, pero tulad ng inyong mensahe, hindi po kayo nakakalimot sa kanila. Sinasamahan niyo po sila, ang mga kapatid namin na pinsala, ang mga hari-harian, namatayan ang kanilang mahal sa buhay. Dakilang Diyos, hindi ka nakahabag sa ilan namin, kundi ang iyong awa, kagalingan, biyaya ay para sa lahat at sumasalamat. Maraming salamat po sapagkat pinapaalala din kami ng mga bagyong ito. Ang bagyong ito ay pansamantala lamang. Ang bagyo din na maaaring ginawa namin ay hindi namin pwedeng isisilahat sa iyo, kundi ang solusyon ito ay nasa amin din. Sinusubukan yung aming pananampalataya. Sinusubukan yung pananampalataya ni Job na wala ang kanyang pamilya, ari-arian. Pero hindi siya bumitaw sa iyo. Nawala ka ng kanyang mga mahal sa buhay, hindi kanya sinubukan. Minsan po, konting problema lang, bumibitaw kami, tumatalikod kami, isinusumpa ka namin, kinakalimutan ka namin. Nawawala po kami sa sirkulasyon ng aming paglilingkod bilang isang iglesia. Sayang naman po. Yun pala ay sinusubukan nila hanggang saan ang aming pananampalataya. Salamat po. Patuloy lang kaming mamuli sa aming mga hinihingi hanggang sa maawa ka, hanggang sa pagkaloob po ninyo ang aming mga hiling. Salamat po kung aming dakilang pananampalataya sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Amen. Tuloy natin tanggapin ang masagalang biyaya mula sa ating amang makapangyarihan sa lahat. At patuloy na tanggapin ang kagalingan sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo na hindi nagtaboy ng sino man, kundi tinanggap niya ang lahat. Ngayon din ang bawat sa atin ang patuloy na kaaliwan ng kanyang banal na Espiritu, palagi tayong samahan sa lahat ng ating paglalakbay dito sa lupa. Samahan tayo mula ngayon at magpakailanman. Amen.
minuto